yung naging pamana po ng Panginoon para po sa lipi ni Manase kasi malaki talaga silang tribe. Po. At etong si Manase ay panganay nga po na anak ni Joseph. So yung naging mga anak ni Joseph, una at pangalawa, si Manase at si Ephraim, sila lamang po yung ibinilang as kabilang bilang tribes of Israel. Pero the rest po ng mga naging anak na ni Joseph ay hindi na po ibinilang bilang tribe. Si Ephraim lang at si Manase. Kaya may bahagi po sila. Kasi baka sabihin, ay apo na yan ni Jacob. Diba? Ang mga anak talaga kasi ang anak kasi talaga ni Jacob ay si Joseph. No po? Pero yun nga, naging hinati po yung lipi ni Joseph sa dalawa, kay Ephraim at kay Manases. Okay po. So verse 7, ang lupain ng lipi ni Manases ay mula sa Asher hanggang sa Mekmitat na nasa tapat ng Shechem. Buhat doon nagtuloy ang hangganan sa En-Tapua. Talagang bahagi ng Manases ang lupain ng Tapua, ngunit ang bayan ng Tapua na nasa gilid ng hangganan ng Manases ay kabilang sa mga bayang napapunta sa lipi ni Ephraim. Ang hangganay nagtuloy sa batis ng Kana na may bayrito at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Bahagi ng Ephraim ang mga lunsod na nasa timog ng batis, kahit na malapit ang mga ito sa lunsod ng Manases. So kung makikita nga po natin again yung map, kahit na may bahagi na po yung lipi ni Manases, no po, ay pagpunta po sa lipi ni, for example, ni Ephraim, ay may mga lunsod pa rin sila doon. No po? And then in verse 10, sabi nga po, ang lupain ng Ephraim ay nasa timog ng batis at ang lupain ng Manases ay nasa hilaga. Ang dagat Mediteraneo ang hangganan nila sa kanluran. Katabi ng lipi ni Manases ang Asher sa dulong hilaga at ang Issachar sa dakong silangan. Wherein doon din sa Issachar at sa Asher po ay mayroon din silang lupain. Ayan, salamat po. So kita niyo po, no? Mas malaki talaga yung sa lipi ni Manase. Again kasi sila po ay malaking lipi. No po, marami sila. Pero etong portion na to, para lang to sa panganay ni Manase. And then dun sa iba pang mga anak ni Manase, eto na po, yung western part na po ng Canaan. Pero pagdating dito sa Ephraim, sa Asher at sa Issachar, nagkaroon din po sila ng mga lupain. No po? So, ganun kadami po yung lipi po ni Manase. Sabi nga sa verse 11, sa loob ng lupain ng Issachar at Asher, ay may mga lunsod pa ring napunta sa lipi ni Manases. Ang mga lunsod ng Bethshan at Ebleam, pati ang mga nayon sa paligid, gayon din ang mga naninirahan sa Dor, Endor, Tanak at Megiddo, at sa kanilang mga nayon sa paligid. Pero in verse 12, ayan, punta na po tayo sa verse 12. Pakibasa nga po, 1, 2, 3, go! And in verse 13 po, ayun. So, I've tried to research kung nasa na nga ngayon yung Israel. Pero base sa mapa, no po, nandun pa rin sila hanggang ngayon. Yung ipinamana sa kanila ng Panginoon, nandun pa rin sila hanggang ngayon. So, kaya may, diba, ngayon ay kakatapos lang ng kanilang war. Di po ba? Nagkaroon sila ng peace talk, kaya may mga pinapalaya na sila, no po, na kanilang mga kinubkob, no po. Pero makikita natin na hanggang ngayon, no po, hanggang ngayon may war na nagaganap. May marami pang ring kalaban ang mga Israelita. Bakit? Kasi nga hindi sila naging masunurin
na anong sabi sa Deuteronomy 20:16 to 18, na ang sabi doon, ngunit sa mga lunsod sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh ay wala kayong ititirang buhay. Lipulin ninyo ang mga Heteo, Amoreo, Cananeo, Perezeo, Hivita, at Jebuseo tulad ng utos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Kailangan gawin ninyo ito upang hindi nila kayo maakit sa kasuklam-suklam nilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa ganito'y makakaiwas kayo sa paggawa ng isang bagay na kasuklam-suklam kay Yahweh. So sabihin mo nga, alam ng Diyos ang future. Yes, God knows our future, kaya talagang may mga ipinag-uutos ang Panginoon sa atin na mga dapat nating gawin. Katulad ng mga ipinag-utos ng Panginoon sa mga Israelita wherein hindi sila nakinig. Di po ba? Kasi even yung binigyan na ng part, binigay na yung pamana kay Judah or sa lipi ni Judah, may mga hindi pa rin sila pinaalis. Ganon din nung binigyan si Ephraim ng kanyang pamana na lupain, may mga hindi pa rin sila pinaalis. Gayon din ang nangyari sa Manase. Po? Kaya it's for us to find out kung yung ibang tribo, ganito din ang gagawin. Kung may pananatilihin pa rin silang mga ipinauutos ng Panginoon na walang ititirang buhay. No po? So again, kasi alam ng Panginoon, eto, diba? Katulad ngayon, hanggang ngayon, ramdam na ramdam ng mga Israelita, yung consequence ng hindi nila pagsunod, thousands of years ago, imagine that mga kapatid. Thousands of years ago, hindi naging masunurin ang mga Israelita sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, inaani nila. Kaya ang dami nilang kalaban. Kasi ang utos ni Yahweh, walang ititirang buhay. From the book of Deuteronomy pa. Ilang libong taon na po ang nakalipas nung iniutos ito ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin talaga mabilang. Meron talaga na kumakalaban po sa mga Israelita hanggang sa ating kasalukuyang panahon. Kaya totoong-totoo talaga ang Biblia. Ano po? Nakita po natin, no? So hindi sila naging masunurin, so sila din ang napasama. Kaya ito po agad yung matututunan natin na kapag may inutos ang Panginoon, sundin na. Amen? Kasi nga po, hindi po natin alam kung anong pwedeng mangyari sa hindi po natin magiging pagsunod. O aakalain ba ng mga Israelita na talagang hanggang ngayon ay mag-e-exist pa rin ang bayang Israel? Di po ba? So tayo na mga nabubuhay sa ngayon, hindi rin natin sure kung sino o ano ang mangyayari sa mga lipi na susunod sa atin. Yung, di ba, yung may mga anak-anak na tayo ngayon, o ano kaya ang mangyayari sa kanila? Dahil sa hindi mo gagawing pagsunod. At ano din kaya ang mangyayari sa kanila, mga magulang, sa ating mga anak, kapag ikaw ay natutong sumunod ngayon? O, di po ba? Kaya nga, kailangan talaga ang magulang nagiging masunurin sa Panginoon. Para yung mga susunod mong salin lahi, tuloy-tuloy pa rin ang pagsunod sa Panginoon. And doon ako na-amaze, purihin ng Panginoon, sa buhay nga ng aking lola. Yan, alam niyo naman po, di po ba nag-share siya every Saturday. Pero nito nga po kasi nasugod po siya sa hospital, kaya hindi po siya nakakapag-share ng Saturday. Pero kapag kaya niya, talagang nag-share siya. At naririnig natin yung kanyang mga patotoo. Kitang-kita ko yung pagmamahal niya sa Panginoon na naisalin sa buhay nila daddy. Yan, yung unang henerasyon ng aking lolo at lola, sila daddy. At kami naman yung sumunod. Kami, pati yung mga pinsan ko. Ayan, ang sunod naman ay sila Jassy. Yan, sila Kate. No po? So talagang kasi tuloy-tuloy lang. Hanggat hindi dumadating ang Panginoon, tuloy-tuloy po ang salin lahi ng tao.
But see to it na talagang ikaw, sa kapanahunan natin ngayon, maging masunurin ka sa Panginoon. Kasi hindi ako naniniwala na edukasyon ang sagot para mapabuti ang anak. Hindi ako naniniwala na pera ang sagot para alam mo na kahit kunin ka na ng Panginoon ay okay ang iyong mga anak. Hindi po. Ang sagot po palagi ay ang Panginoon. No po? Kaya kahit bata yan, turuan mag-pray. Diba? Kahit hindi mo naiintindihan, kahit pabulol-bulol pa yan, turuang mag-pray, turuang magbasa ng salita ng Diyos, turuang dumalo sa gawain ng Panginoon, turuan mo. Ikaw ang magtuturo kasi ikaw ang magulang. No? Ikaw ang may responsibilidad dyan. Hindi yung teacher. Pangkaraniwan kasi iniaasa ng magulang sa teacher yung matututunan ng kanyang anak. Kaya kapag napariwara ang kanyang anak, sa teacher ang sisi. Bakit? Alam niyo po ba, ang pinakaunang school ay ang loob ng tahanan. Kasi bago naman yan mapapunta sa school, let's say, kahit 4 years old mo yan papasukin, or 3. Di ba ngayon kahit 2 years old nakikita ko, pinapasok na agad sa mga schools, sa mga learning center, pinapasok na agad at the age of 2 years old. Na po, o sabihin natin 2 years old, o yung 0 to bago niya mag-2, sa'yo yan. No po? So, ikaw yan. Ikaw yung makikita niyan, yung example mo, yung isa sa pamuhay niyan. Hindi mo pwedeng sabihin dyan na, anak, wag mo akong tularan. Hindi pwede. Kasi ikaw yung magulang niyan eh. Ikaw yung example niya talaga sa buhay na ito. No po? Yung tata, yung magiging example ng anak. Yung nanay, yung magiging example ng anak. At yun nga yung nakita ko sa buhay ng aking lola. At naisa pamuhay naman ng mga tito at tita ko, maging ng aking daddy. At salamat sa Panginoon na isa sa pamuhay pa rin hanggang ngayon. Tulungan tayong lahat ng Panginoon. Ano po? Na talagang maipagpatuloy natin yung henerasyon na sumasamba at naglilingkod sa Panginoon at tigilan na ang pagiging matigas ang ulo. Kasi sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, yan, hanggang ngayon, nagsasuffer sila ng consequence. Verse 14, lumapit kay Josue ang mga lipi ni Jose at kanilang sinabi, bakit iisang bahagi ang ibinigay mo sa amin? Gayong napakarami namin sapagkat pinagpala kami ni Yahweh. Kita nyo? Binigyan na, anong nakita nyo? Binigyan na ang Manase ng napakalaking lupain, nagreklamo pa. No po? Biruin mo, para na rin nilang kwinestyon ang Panginoon na, Lord, ba't ganito lang pamana mo? Di po ba? At sa ating panahon ngayon, pwedeng ganun din ang ating mga nagagawa. Lord, bakit ganito lang yung bahay ko? O Lord, bakit ganito lang yung sasakyan ko? Di po ba? Meron ka na, pero nagrereklamo ka pa din. Pero nung wala ka namang bahay, humihiling ka sa Panginoon ng sarili mong bahay. Pero nung pinagkalooban ka ng Panginoon ng sarili mong bahay, nagrereklamo ka pa din. Ano ba talaga, kapatid? No po? Sabi nga, an all-wise God disposes His people according to His sovereign will. Let us not seek to alter our destiny, but let us try to make the best of our circumstances. Kung ano ang niloob ng Panginoon na mapa sa iyo ngayon, matuto kang, magpasalamat. Matuto kang magpasalamat. Ayusin mo muna kung ano bang nasa kamay mo ngayon. Ano bang nasa iyo ngayon? Ano bang possession mo ngayon? Huwag ka munang maghangad ng malaki.
Kasi baka hindi mo pa kaya. Kung ano ang meron ka ngayon, kung ilan ang anak mo ngayon, baka naghahangad ka pa, Lord, gusto ko pa ng maraming anak. Hindi mo nga naalaga ang mabuti yung anak mo ngayon eh. Tapos naghahangad ka pa ng maraming anak. Di po ba? So kung ano ang meron ka ngayon, yan yung i-cultivate mo. Yan yung ingatan mo, yan yung alagaan mo, yan yung palaguin mo. At matuto kang magpasalamat dyan sa bigay sa iyo ng Panginoon. No po? Kasi kapag nagtanong tayo, para na rin natin ngang kwenestyon ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang gawin nga natin ay let us not to seek to alter our destiny, but let us try to make the best of our circumstances. Kung ano ang nandyan, yun yung iyong pag-ingatan, palaguin, no po, yun yung ipanalangin mo, Lord, bless mo po ito. Pagpalain mo po ito, pagpalain mo po ang tahanang ito, no po, pagpalain mo po ang sasakyang ito, pagpalain mo po ang negosyong ito, Panginoon, ito ay galing sa iyo. Tulungan mo po kami na kung may problema man kaming makaharap dito sa mga bigay mo, ay matuto pa rin kaming maging mapagpasalamat. No po, imbis na magreklamo katulad ng ginawa ng Manase. Kaya nga pinapost ko yung map para makita nyo na ang laki ng lupain ng Manase, pero magreklamo pa rin sila. Kaya ang sagot ni Josue, verse 15, kung hindi sapat sa inyo ang kaburulan ng Ephraim, pasukin ninyo at linisan ang mga kagubatan sa lupain ng mga Perezeo at Rephaita. So another map, ayan, yan yung Canaan bago nila mapasok. Yan, ayan o, Canaan prior to Joshua. Yan yung land of Canaan. Kasi dito naman sa part na to, yun yung bago, yun yung, ang gitna niyan ay yung Ilog Jordan. Na po, na naging parte naman ng Eastern Manase, ni Gad, at ng isa pang lipi. No po. And then, eto nga yung, kung makikita nyo, ayun yung Perizzites. Yun yung mga sinasabi ni Josue dito na pasukin at linisan yung kagubatan sa lupain. Ito po ay parte pa rin ng kanilang mana galing sa Panginoon. Hindi po inalter ni Joshua yung bunutan. Hindi po. Parte pa rin ito ng kanilang ipinamana ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang gusto lang ni ang gusto kasing mangyari ng Manase, kapag binigay na sa kanila o yung lupain nila ay nasa kanila na, yung maayos lang, yung magiging hayahay lang ang buhay. Ay hindi naman ganon. Ganon po ba ang buhay? Di po ba? Walang madali sa buhay na ito. Kahit yung si RK, may problema yan. Kapag nawala yung toys niya, ay talaga naman. O di ba? Walang magsasabi na wala tayong problema na kakaharap sa bawat araw. Na po? Ang pinipili na lang talaga natin ay huwag mamroblema. Kasi pag problema natin, bawat problema, baka mabaliw na tayo. Tama ba? Sabi ko nga sa asawa ko, pag ba tayo ng problema, ay magbabago ba ang sitwasyon? O, tatanong ko din sa inyo yon. Itatanong ko din, kapag nagalit ba kayo sa problema, magbabago ba ang problema? Di ba parang mas lalo pang lalala? Kasi mamong problema ka, aawayin mo yung asawa mo, aawayin mo yung anak mo, magkakagulo sa bahay nyo, imbis na kayo payapang kumakain, payapang dadalo sa gawain, hindi na makakadalo yung isa. Kasi nga nag-away na. No? So, walang magiging solusyon, walang ibang talagang solusyon, kundi talagang ipanalangin. Lord, kahabagan mo po kami sa problemang ito. Kasi nga, again, hindi magbabago ang problema kahit ikay magalit o magwala pa. Na po. Pero yun nga, ang gusto kasi ng lipi ni Manase ay okay na.
maging easy road lang for them na ibigay mo sa amin ang lupain. Na po, na sabi nga ni Josue, linisan niyo muna yung mga kagubatan na napunta sa inyo para mas lalo pang ma-occupy nyo yung pinagkaloob na sa inyo ng Panginoon. Pero in verse 16, pakibasa nga po in verse 16, 1, 2, 3, go. Dahil pinroblema nila ang problema, na naliitan sila, doon sa lupain na napapunta sa kanila. Problema nila yon. So, nakalimutan nila na kasama nila ang Diyos. Nakalimutan ng mga lipi ni Jose, specifically tribe of Manasseh, na may pangako ang Panginoon na talagang sasamahan niya ang Israel pag nasa Kanaan na. Para maitaboy nila ang sabi nga ng Panginoon, siya mismo ang magtataboy. Siya mismo ang magpapaalis sa mga taong ito. Sa mga malalakas na bansang ito. O mga lipi na ito ng mga Cananeo, Jebuseo, siya ang magpapaalis. Kaso dahil napatuon ang tingin sa problema, nakalimutan ang Panginoon. At ganon din tayo sa ating panahon ngayon, minsan, or madalas pa nga. Nakatiun tayo doon sa, bayarin na, ano ba yan, anong mayayari, ganito, ganyan, ganyan. Tapos may nagkasakit pa, may kailangan pang dalhin sa ospital, may kailangan pang trabahuhin, may kailangan pang asikasuhin. Nakalimutan na ang Diyos. Kaya pinanghinaan sila ng loob, hindi naman namin kaya mga Cananeo sa kapatagan. Sapagat sila'y may mga karwahing bakal, anong sagot ni Josue? Sumagot muli si Josue, kayo'y napakarami at makapangyarihan. Kaya din malaki yung naging portion ng taga Manasseh o lipi ni Manasseh ay dahil trained sila, mga warrior sila. Trained sila. In fact, kaya napapunta sa kanila yung eastern part. Kasi, ang utos ni Josue also, kung gusto nyo yung part na yan, yung eastern part na yan, balik nga tayo sis doon sa isang mapa. Ayan, kung gusto nyo tong part na to, magsama-sama kayo, paalisin nyo, napaalis naman nila. Kaya naging kanila yung eastern part na yan. Kasi nga, magagaling talaga silang warrior. Pero even the best warrior, o the best na sundalo na pwedeng kilala mo, ay pwede din talagang mas manaig yung fear. Kasi nga, nakalimot na merong Diyos. Nakalimot na may pangako ang Diyos. Sabi nga ni Josue, kayo napakarami at makapangyarihan. Hindi lamang iisa ang magiging kaparte nyo. Mapapasa inyo ang kaburulan. Kahit nakagubatan pa ngayon, lilinisan ninyo at titirhan ang kabuuan niyon. Mapapalayas ninyo ang mga Cananeo, kahit na makapangyarihan sila at may mga karwahing bakal. Bakit? Kasi nga, paulit-ulit naman din ang Panginoon. Sasamahan ko kayo. Lakasan nyo ang inyong loob. Diba? Yun yung encouragement ng Panginoon kay Josue at yun naman ang sinabi ni Josue sa mga taga-Israelita. Kailangan lakasan lang ang loob. Kasi kasama nila ang Diyos. So stop crying for greater opportunities until you have done the work in the place that God has allotted to you. Huwag kang umuwa ng umuwa dyan. Gawin mo kung anong pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Minsan kasi mas gusto lang natin yung
yung wala tayong naranasang problema o pagsubok. Kaya kapag nakaranas na tayo ng problema, pagsubok, ay ayoko na. Give up na ako. Kasi hindi mo din isinasaisip na hindi naman ipinangako ng Panginoon na magiging easy ang buhay dito sa lupa. May pangako bang ganun ang Panginoon? Meron po ba? Wala po kasi akong matandaan. Ang sabi kasi ng Panginoon, ang sabi mismo ni Jesus, in this world, you will have tribulation. Tribulation pa nga eh. Mas matindi pa yun sa problema. Mas matindi pa sa chaos. Yun ang mararanasan natin sa buhay na ito. Kaya nga, stop crying for greater opportunities. Kung anong meron ka ngayon, yun yung i-cultivate mo. Before expecting more from God, fully live in what He has already granted. Kung anong nasa iyo ngayon, o nakapasa ka na. Diba? Maraming beses kang nagsabi, marami kang beses nag-pray, Lord, ipasa mo po ako, please po, Panginoon. So nakapasa ka na. Ayusin mo na. Gawin mo na yung dapat mong gawin na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon before you expect more from God. Diba lahat naman tayo gusto nating yumaman, pero bakit hanggang ngayon ganyan ka pa din? Kasi may mga bagay tayo na hindi pa inaayos sa ating buhay. May mga bagay pa tayong dapat ipaayos sa Panginoon. May mga bagay pa sa puso mo na dapat mong ipaayos sa Panginoon. Kasi baka pag biglang pinayaman ka ng Panginoon, makalimot ka sa Panginoon. Opo? So talagang yan ay nasa proseso. Before expecting more from God, ayusin muna, mamuhay ka muna ayon sa ipinagkaloob sa iyo ngayon ng Panginoon. Difficulty is sent to reveal to us what God can do in answer to the faith that prays and works. Let God continue to reveal Himself to you. Hayaan mong magpakilala ang Diyos sa iyo. Hayaan mong makita mo ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. At yun yung rason kaya nagpapadala ang Diyos ng problema, pagsubok. Yun yung rason kaya hindi palaging smooth ang buhay. Yun yung rason kung bakit nakakaranas tayo ng pain. Yun yung rason kung bakit nakakaranas tayo ng mga rejection. Diba? Na akala mo, kayang-kaya mo makakapasok ka doon sa trabaho. Parang overqualified ka nga eh. Pero hindi ka pa rin tanggap. Diba? Hindi ka pa rin tanggap. Kasi nga, may gustong ipakita sa iyo ang Panginoon. No po? Minsan kasi, ginagawa natin using our own strength, mind, tapos ako, kaya ko to. Pasado ako sa board. Doon ako, magtatrabaho talaga ako dyan. Diba? May mga ganun tayo. Talagang ginagamit natin yung sarili nating lakas. Matalino ako, kaya ko yang mga exam na yan. Diba? Makaminsan or madalas ganun ang tao. Kaya talagang may mga ipinaparanas ang Panginoon for you to see na talagang ang Panginoon ay mapaghimalang Diyos. Na talagang siya ang kailangan mo sa buhay na ito. Na kahit sabihing may maganda kang trabaho, may maganda kang sweldo, maayos yung business mo, meron talagang darating sa punto na talagang may mga palpak. May mga pagkakamali, may mga pagsubok na darating. May mga sitwasyon sa buhay natin na hindi natin akalaing mangyayari. Na makakapagpahina sa atin, makakapaglaylo. Na dati naman ikaw ay sobra-sobrang kisig sa Panginoon, pero nasaan ka na ngayon? Nakalimutan natin yung talagang nais ng Panginoon sa ating buhay. Yun ay yung complete trust in God. No? Talagang pagtingin sa Panginoon at hindi dun sa kung anong meron ka ngayon. Pagtingin sa kung anong kayang gawin ng Diyos.
Nakaka-excite kaya yon? Sige nga po, Lord. Sige nga po, Lord, maghihintay ako. Sige nga po, Lord, matututo akong manalangin. Sige nga po, Lord, matututo akong lumuhod sa'yo. Kasi ang tao, hanggat kaya, may ginagawa at ginagawa niya ng paraan. Hanggat kaya niya, ginagawa niya ng paraan. Hanggang sa ma-fed up na, hanggang sa ayaw ko na. Hindi naman yata ito yung kalooban ng Panginoon. Kung sinabi mong yan ay kalooban ng Panginoon, tayuan mo. Tayuan mo yan, kapatid. Kasi hindi naman nagpabago-bago yung desisyon ng Panginoon. Tao lang yung magulo. Yes, ngayon, mamaya, no na. Tao lang yung ganon. Yung tawag dito. Hindi mo, mood swings. Babae. Hindi mo makalkula na, ano ba ang ngayon nito? Ano bang timpla na ngayon nitong taong to? No? Tao lang yung ganon, pero ang Diyos, di siya nagbabago. Kung nag-yes siya sa'yo, yes yun, all the way. Panghawakan mo yun. Pero kung nag-no ang Panginoon sa'yo, ay huwag mo nang ipilit, kapatid. Para ka nang sumusuntok niyan sa buwan. No? Pag talagang ipinagpilitan mo pa. Kung yes ka, yes sa Lord yon, yes yon all the way. Hindi nagbabago ang, kaya nga siya Diyos Kaya nga natin siya napapahalagahan sa buhay na ito. Kasi alam natin na hindi nagbabago ang Diyos. Na kapag sinabi niyang no, no. Kapag sinabi niyang yes, yes. Kaya talagang na-cherish natin at napapagkatiwalaan talaga natin siya. Kasi alam natin kapag nagsalita ang Diyos, that is for sure. That is the truth. Opo. Kaya nga sabi ni Josue dito, kayang-kaya nyo yan. Mapapalayas ninyo ang mga Kananeo. Kahit na mas makapangyarihan pa sila sa inyo. Bakit? Kasi kasama nila ang Diyos. At alam ni Josue na alam din yon ng taga Manase. Kaya nga encouragement po sa atin, Psalms 20 verse 7, pakibasa po. 1, 2, 3, go. Amen. No po? So, talagang marireveal at marireveal sa buhay ng tao kung kanino talaga siya nagtitiwala. Kasi minsan talaga ang pinagkakatiwalaan ng tao yung asawa niya o yung kung anong meron siya. Na parang, kontento ako kasi maganda naman yung trabaho ko Ay, mataas naman ang grades ko, kaya kahit di ako pumasok, kahit maglakwatsa ako, naku po, kapatid, mga anak pala na estudyante. Sabi nga, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Huwag tayo tumulad sa mga taga-Manas nakalimot. Mas nag-focus sa problema. Mas nag-focus dun sa konting problema. Lumaki lang kasi nga nakafocus ka, 'di ba? Pag lalong i-zoom in mo yung bagay, 'di ba? Lalo siyang lumalaki. Lalo mong iniisip, nasakit ng ulo mo. Hindi ka na makatulog. Hindi ka na makakain. Tapos, sa sobrang stress mo, maglalabasan na ngayon sa katawan mo. Naranasan ko po yan Sa sobrang stress ko, may mga lumabas sa akin na mga, antag dito, skin disease. Yes, rashes, thank you. Na kinailangan ko pang magpunta sa derma kasi, sobrang, nakate. Dito po, naglabasan siya sa shoulder ko. Hindi ko alam bakit dito. Dito lang talaga, specifically. Na, dumadalo nga ako dito sa gawain, diring-diri ako sa mga pagkakatapos ng gawain kasi, nagdidikitan yung mga damit ko. Sa sobrang tago ko sa mga stress ko. Yun po ay nung 2011, kung daw nagkakamali, or 12. Sobrang na-stress po. Sobrang problema ko yung problema ko noon.
So, yun ang naging resulta. Maganda po ba? Ay, hindi. Never magiging maganda yung stress sa buhay mo, kapatid. Never. No? Kaya instead of trusting sa kung anong bagay na meron ka, choose to trust in the name of the Lord, your God. No? Sabi ko, your God. Kasi minsan nga, nakakalimot tayo na meron nga pala tayong Diyos. Amen po ba? Sabi pa dito, 1 Corinthians 15, verse 57, pakibasa po. 1, 2, 3, go! Encourage kayo ng mga kapatid. encourage kayo sa nababasa niya. But thanks be to God. No? Kasi siya lang ang magbibigay talaga sa atin ng katagumpayan sa buhay na ito, ng victory. Gusto mo ng victory? Matuto kang magpasalamat sa Panginoon. Gusto mo ng katagumpayan sa buhay na ito, sa mga ginagawa mo, sundin mo ang kalooban ng Panginoon. Kasi again, kung hindi iyan ang kalooban ng Panginoon, pero hindi, ito yon. Pero kita mo naman, na isa-isa nang bumabagsak. Ano ba yan, kapatid? Yan ba talaga ang kalooban ng Panginoon? Pero kung yan ang kalooban ng Panginoon, meron kang peace. Yun naman talaga. Kahit puno na ng problema sa paligid mo, kung yan talaga ay kalooban ng Panginoon, meron kang kapayapaan. Peace that transcends understanding na hindi mo talaga maipaliwanag kung bakit payapa ka pa din. In the midst of trouble. Kasi nga, kalooban talaga yun ng Panginoon. Kaya nga magpasalamat tayo sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Katangi-tangi ang Diyos lang ang kayang magbigay noon sa atin, mga kapatid. Kaya again, wag tularan, matuto tayo sa mga taga-Manase. No po? Matuto tayo sa kanilang mga pagkakamali na instead of thanking God, nagreklamo pa sila sa kung anong meron sila. Huwag mong tularan yon. Kung anong meron ka ngayon, ipagpasalamat mo sa Panginoon. At kung nakakaranas ka man ng problema o pagsubok, ipagpasalamat pa rin sa Panginoon. May mga paintings kami nagawa ni Pastor na may naiwan sa amin na isa. Yun ay nung parang wala pang isang taon kami kinakasal ni Roylan. Napatuon talaga ang pansin ko doon na nakalagay doon sa verse, in everything, give thanks. Matagal ko na siyang alam, pero nung time na yun talaga na-focus ako na doon sa word na in everything. Sabi ko, hala, ang bigat. Biruin mo, sa lahat ng pagkakataon, magpapasalamat sa Panginoon. Kahit sa gitna ng problema, magpapasalamat pa rin sa Panginoon. Sa gitna ng pagkakasakit, magpapasalamat pa rin sa Panginoon. Pero yun yung nakasulat. In everything, give thanks. Hindi ka matutuwa kasi may problema. Ang ipagpapasalamat mo sa Panginoon, yung solusyon niya sa problema mo. Hindi ka magpapasalamat kasi pasaway yung anak mo. Ang ipagpapasalamat mo sa Panginoon, one day, lalapit din yung anak mo sa Panginoon. No? Talagang hahanap ka ng rason para yung bagay na mapangit na nasa harapan mo ay talagang alam mo na may gagawing mahimala ang Panginoon sa bagay na yon. Kaya matututo kang maging mapagpasalamat. Opo?
Kaya talagang gagaan ang iyong buhay. Tama po ba? Lalo na mga magulang, gagaan ang buhay. Mga may trabaho, mga may problema sa boss. Na po? Mga estudyante, mga may problema sa teacher or sa kaklase, magiging magaan ang iyong buhay. Kasi ipagpapasalamat mo sa Panginoon yung teacher mo, yung kaklase mo, one day makakakilala din yan sa Panginoon. One day babaguhin din sila ng Panginoon. No po? So kaya talagang encouragement ito ni Joshua sa mga taga-Manase. Na kaya nila. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan, kapatid. Kaya mo yan, kapatid. No? Matuto lang magpasalamat sa Panginoon sa anumang kinakaharap mo. Mahirap ang exam, mag-aral ka at ipagpasalamat mo sa Panginoon. Natutulungan kanyang masagot yung exam. Na po, again, walang madali. Walang madali po. Ang talagang tuturuan mo lang talaga yung sarili mo. Kasi kahit mag-encourage sa'yo yung ibang tao, di ka ma-encourage unless you encourage yourself. Na po? Talagang hayaan mo talaga ang Panginoon na kumilos sa'yo. Another encouragement for us today, Roma 8:31-39, sabi dito, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sige po, basahin niyo po, 1, 2, 3, go! Yan. Kung talagang nasa side mo ang Panginoon, sino ang makakapagpabagsak sa iyo, kapatid? Sino ang makakapagpalayo sa iyo? Kung talagang ikaw ay kasama mo ang Panginoon. 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Imagine, si Jesus yon mismo. Hindi niya ipinagkait ang kanyang sarili para sa atin. Kaligtasan yon, kapatid. Panghabang buhay yon. Eh di lalo pa yung mga bagay na hanggang dito lang. Lalo pa yung mga bagay na alam naman talaga ng Panginoon na kailangan mo. Di ba? Alam ng Panginoon na kailangan mo talaga ng bahay. Alam ng Panginoon kung talagang need mo ng sasakyan. Alam yan ng Diyos. Alam ng Panginoon kung kailangan mo talaga magtrabaho. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan kung kailangan mo talaga. Alam na alam yan ng Diyos. Kaya kung alam ng Diyos na kailangan mo, ibibigay niya ito sa iyo. Sino ang maaring mag-akusa sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. Wala ring makakahatol sa atin ng kaparusahan dahil si Kristo Jesus na mismo ang hinatulang mamatay para sa atin. At hindi lang yan, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Diyos at namamagitan para sa atin. Pakibasa po ng malakas, 1, 2, 3, go! Imagine, no po? Yan yung mga bagay na minsan kapag naranasan natin, ayaw na natin. Give up na tayo. Pero sabi nga, napakalawak talaga ng pag-ibig ng Diyos. Kahit dumadanas ka ngayon ng problema, kapatid, o pagsubok, mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit may dinaranas kang paghihirap, pag-uusig, o nagugutom na kayo. Nagugutom na kayo? Kawalan, 20 na lang pera. Kawalan, panganib, o maging kamatayan, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay, para kaming mga tupang kakatayin. Hindi! Sa lahat ng mga ito,
tayo'y lalong higit pang, anong sabi? Sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng Diyos. Hindi dahil sa lakas mo, talino mo, galing mo. Paulit-ulit naman si Pastora. Kasi yun naman talaga. No po? Nakakalimot talaga minsan ng tao. Pero ini-encourage nga tayo ng Panginoon, talagang sa pamamagitan lang ng Diyos, tayo magtatagumpay sa buhay na ito. Pakibasa po ulit ng malakas, verse 38. 1, 2, 3, go! Yan, no po, 'di ba? Sa ating panahon ngayon, talagang nakakapag-alala. Nakakapagpaalala. 'Di ba? Lalo na sa mga batang babae, 'di ba? O sa mga kababaihan natin. Iba kasi ang sama talaga ng mundo ngayon. No po? So talagang wala tayong katiyakan sa buhay na ito, kundi sa Panginoon lang. No? Sapagkat natitiyak kung walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kasi kahit kunin ka ng Panginoon, sa Lord ka, kung masunurin ka. Ha? May kung yun, ha? Kung tinanggap mo na si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, kahit sa kamatayan, kasama mo ang Diyos. Sa buhay na ito, kasama mo ang Diyos. No po? Wala kahit hadlangan ng anghel, ng mga pamunuan, ng mga anumang kapangyarihan, kasalukuyan o hinaharap, ang kataasan o kalaliman, no po? O alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya kanino ka pa, kapatid? Kanino ka pa? Sa Panginoon na tayo. At nawawag talagang kalimutan. Kasi minsan, paglabas sa lugar na ito, wala na din lahat. Wala na din lahat ng natutunan. Huwag mong payagan yon, kapatid. Kasi ibig sabihin, diablo yon. No? Inagaw niya agad sa iyo, natutunan mo. Huwag mong hayaan. Huwag mong hayaan. Patuloyan mong patuloyan mong i-meditate itong mga salitang ito na iyong narinig ngayong umaga. I-meditate mo to, lagay mo ito sa kaibuturan ng puso mo na walang pwedeng makapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo. Kaya kahit anumang hirap ang dinadanas mo, sasabihin mo pa rin yun, walang anumang bagay na makakapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo. For you to be encouraged sa buhay na ito. Anumang sitwasyon, kagutuman man yan, pag-uusig, no po, kataasan o kailaliman man, o anumang lilalang sa mundong ito, hindi niya kayang ihiwalay tayo sa pag-ibig ni Kristo. Kaya nga patuloy tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang pagkilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung may panahon na nakalimot tayo, magsimula ka ulit ngayon. No? Magsimula ka ulit ngayong araw na ito. Ibig sabihin, hindi pa huli ang lahat. Kasi binigyan ka ngayong araw na ito para patuluyan po at patuluyan na maihingi ng tawad sa Panginoon yung ating mga naging pagkukulang sa Kanya. At ngayong araw na ito ay inilalapit mong muli ang buhay mo sa Panginoon and nawa tuloy-tuloy na. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat sa Panginoon sa lahat po ng mga dinadanas natin sa buhay na ito.
anuman pong sitwasyon ang ating kaharapin o hinaharap na, matuto lang tayong maging mapagpasalamat sa Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Sige po, awit tayo sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Patuloy po siyang may ginagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahit hindi po natin ito nakikita, paniwalaan mo lang, kapatid, na may ginagawa ang Panginoon. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe sa amin sa umagang ito. Nawa, Panginoon, huwag kaming makalimot. Dahil palagi naman ikaw nandyan sa aming mga buhay. Palagi mo naman kaming sinasamahan, Panginoon. Palagi mo namang ini-encourage ang bawat isa. Pinapalakas kami. Pinapatatag kami, Panginoon. Salamat, aming Panginoon. Purihin ka sa lahat ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Patuloy naming pinipili na magpasalamat sa iyo. Saan mang sitwasyon na meron kami ngayon o maging sa hinaharap, mga sitwasyon na mararanasan pa lang namin, pipiliin naming magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father, our Father in heaven. Maraming salamat po. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubili, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso nasugatan, sa pagsubok na iyong pinag
pangako. Amen. Yes, Lord. Tunay nga aming Panginoon. Pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok Salamat po, aming Panginoon, sa lahat po ng niloloob mo na aming maranasan sa buhay na ito. May kapighatian, may kasiyahan, may pagdadalamhati, Panginoon, kapayapaan. Salamat po sa lahat ng ito.
matututo kaming magpasalamat sa lahat ng ito, Panginoon. Na patuloy inaalam mo po na mapangyari sa aming buhay. Dahil tunay po na ang mga bagay na ito ay magkakalakip-lakip, Panginoon, para sa ikabubuti namin. Salamat, aming Panginoon. Inanais naming patuluyan ang kalooban mo ang siyang matupad namin sa buhay na ito. Di madali, Panginoon, ang buhay dito sa lupang ito. Pero dahil kasama ka namin, Panginoon, sa kabila ng mga problema, pagsubok, papayapa pa rin kami, Panginoon. May kasiyahan pa rin kami dahil kasama ka namin, Panginoon. Dahil pangahawakan namin ang iyong mga pangako na hindi mo po kami iiwan, ni pababayaan man. At walang anumang pwedeng makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo, Panginoon. Purihin ka po sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po sa Panginoon. Malayang-malaya po ang bawat isa na ipagkaloob ang kaniyang pag-ibig at pagbibigay sa ating Panginoon. Amen.
namin sa ating pong pagtatapos. Ama, maraming salamat po sa patuloy ang pagsama mo po sa amin, maging sa aming pag-uwi, Panginoon. At mamaya, loobin mo po na makarating muli kami sa lugar na ito at 3 p.m. At sama-sama po kaming makarating doon po sa Pantihan 2, sa worship center po ng Pastor Romy. At makakilala po at makasama namin yung iba pa po naming mga kapatid sa iyo, Panginoon. Salamat po sa patuloy ang pag-iingat mo po sa aming pananampalataya sa iyo. Ito pong mga darating na araw, anuman, Panginoon, ang aming kahaharapin, ang kahabagan mo po ang sumaamin, Panginoon. Salamat din po sa patuloy ang pagsama mo po kay Daddy, kay Pastor Lito, kay Deng, kay M at kay Dykes, maging ang mga kapastoran from CPLI. Salamat po, patuloy mo rin silang paggalingin from Ubo at Sipon. Continue to strengthen them and continue to provide po for their needs until Friday po na makauwi po sila muli dito sa Maragondon. Maraming salamat po aming Panginoon sa buhay ng bawat isa, maging ang mga pamilya na dinadala nila ang kanilang mga anak sa lugar na ito. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo, especially ang mga batang ito, Panginoon, patuloy silang makakilala sa iyo. At salamat po sa patuloy na ginagawa mo po sa buhay ng mga nanay at tatay, maging ng mga kabataan. Sa iyo pong lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. God bless po. Salamat po.